Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong November 14 taong 2024. At ayan, ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame itong si Pepe at mapapansin po natin na sumabog po ang presyo nito. Ayan, nag-umpisa po kahapon, bumuo po siya ng isang napakalaking bullish candlestick. Yan, ang haba ng kanyang bullish candlestick at nagawa po niyang basagin yung dalawang major resistance line natin dito. At yan, nahit na po yung pinakamataas na price target natin dito kay Pepe. At ayan, nahit yung ating sell pending order dito sa presyong 40 digits 24.28. Kaya ayan, sana ay ganun din po kayo kung lalong-lalo na yung mga sinusundan or ginagaya yung aking simpleng strategy dito kay Pepe. Ayan, nahit na po yung pinaka price target natin dito. Ngayon ay dito sa itaas ay wala na po tayong resistance. Kaya kailangan po nating mag-plot ng panibagong mga major resistances dyan. Pero ngayon ay ayusin po muna natin yung mga nabasag na mga resistances natin. Ayan, basag po yung ating trend resistance dito. Ayan, maaari nating tanggalin yan. At update po natin yung mga nabasag na mga resistance. Color coding po natin dito is lahat ng mga kulay red ay nagsisilbing mga support. Yan, harang po yan sa ibaba ng market price ni Pepe. At resistance naman ay yung color coding natin dyan ay mga kulay green. Yan, katulad nito, harang po ito sa itaas ng market price ni Pepe. At ito yung humaharang sa pag-angat ng presyo ni Pepe. Ibig sabihin, yung mga resistance dito ay marami pong handa na magbenta sa presyong ito. Yan. At dito naman sa mga support ay marami pong handa na bumili kung sakaling bumagsak sa presyong ito si Pepe. Kaya nagsisilbing support. Ngayon ay yung aking yan, update po pala muna natin yung mga na-triggered natin dito na ayan, mga sell pending order. Nakapag-take profit po tayo dyan dito. At yung yan, pinakamataas na take profit natin ay na-trigger na po. Yan, maliban po dyan ay set up po natin yung ating mga bagong resistances dito. Ayan, naka-set up na po pala. Ayan, lagay po natin yung sunod na resistance natin dito. Ayan, at saka ito naman po yung isa. Base po yan sa ating Fibonacci indicators. Ayan, lagay po natin yung sunod na presyo ng ating sunod na price target dito. Ayan, lagay po natin. Maglagay na po tayo ng sell pending order dito. Ayan. At saka dito na rin. Sunod na major resistance natin. Ayan, sell pending order po natin dyan. Ayan. Ayan, pwedeng lagyan pa natin ng isa. Ayan, wala na pala. At dito, maglalagay naman po tayo ng buy pending order dito sa ibaba. Ayan, palitan natin yung mga na-trigger na sell pending order natin dyan. Kaya, ayan po. Ngayon ay lipat po natin yung ating mga ibang buy pending order natin dito. At pwede po nating bawasan yan. Maski tanggalin na natin yung isang buy pending order natin dito. Tsaka tanggalin na rin natin muna yung mga prices natin dito. Ayan muna. Kaya ayan po yung bagong setup po muna natin dito. Ayan, lipat pala natin yung isa rito. Ayan. Limitahan lamang po natin sa 4 na mga buy pending orders. 3 hanggang 4 or 5 yung aking sineset up dyan na mga buy at saka sell pending orders. Ngayon ay yung aking analysis po rito ay syempre nandyan pa rin po yung chances na posibleng mag-consolidate itong si Pepe dito sa ilalim ng major resistance line natin. At mangyayari po ito kung hindi po niya kayang basagin yung ating major resistance line dito po. Ayan, sa 40 digits 24.28. Kung mauuntog lamang po siya rito or makakaranas siya ng rejection dito, ay ayan, mauuwi po ito sa consolidation dito. Ayan, sa ilalim ng major resistance line natin dito. Pero mukhang base po sa mga indicators natin, katulad ng ating QQE mode indicator dito sa ibaba,
ay ayan, tuloy-tuloy po na lumalaki yung mga sukat nito. Kaya mukhang mataas po yung chances na mababasag ni Pepe yung major resistance line natin dito. Ayan, at kung i-check naman natin yung ating Hall Street indicator dito sa ibaba, ayan, malaki po yung kanyang katawan. Ayan, kung ganito po kalaki yung sukat ng ating Hall Street indicator, ay ibig sabihin ay punong-puno pa rin po ng yan, talagang punong-puno talaga ng bullish momentum itong si Pepe. Kaya mataas ang chances na magpapatuloy lamang po sa pag-angat sa presyo itong si Pepe. Pero syempre, abangan po natin na bantayan po natin. Mas maganda na siguruhin po muna natin na mabasag niya yung major resistance line natin dito sa 40 digits 2428 bago po natin masabi na mataas ang chances na magpapatuloy sa pag-angat or pag-akyat sa presyo itong si Pepe. Kaya ayan, pero dapat ay at least mag-take profit po tayo rito ng konti. Ayan, or magbawas po tayo ng ating holdings dito para at least kung sakaling hindi po niya nagawang basagin ito gaya ng aking sinabi kanina at siya po ay nakaranas ng correction or bumagsak po siya rito sa support natin dito, at least meron tayong gagamitin na pambili rito, lalong-lalo na yung mga naubusan na po dyan. Kasi pwede po natin gamitin yung kinita natin dito, yung gain natin dito, at yan ang pwede natin gamitin na pambili rito kung sakaling nagkaranas siya ng correction dito. At syempre, nandyan pa rin po yung chances na yan, babagsak si Pepe at para makaranas ng correction. Ayan. At gaya ng aking sinabi kanina ay syempre, possible po na bumagsak itong si Pepe dito sa major support natin dito sa 40 digits 720.24. At kung nabasag niya ito ay possible po na baka dito po siya makakaranas ng correction sa sunod na support or maging dito na rin sa sunod na support natin dito. Kaya, ayan. Yan po ang posibleng mangyari dito. Pero wag po tayo mag-alala kasi kahit na makakaranas po siya ng correction, ay bullish pa rin po ang overall na kalagayan nitong si Pepe. Yan, bullish na bullish. Ibig pong sabihin ay umaangat po. Patuloy po na umaangat ang market price nitong si Pepe. Ayan, humihinga lamang po siya or magpapahinga. Ayan, kung magko-consolidate muna siya ay magpapahinga. Ayan, kung pag siya ay makakaranas ng correction ay kukuha ng buwelo. Mas maganda po talaga yung correction kumpara sa consolidation. Kasi yung pag-consolidation ay nagpapahinga lamang po siya. At hindi po natin alam kung saan yung sunod na direksyon. Pero pag magkakaranas po siya ng correction at magkakaroon ng rebound dito, alam natin na pagkatapos nito ay meron siyang sapat na bullish momentum para magpatuloy sa mas mataas na presyo. At yan, magagawa niyang basagin yung mga kung saan po nauntog yung kanyang kamakailang presyo katulad dito. Ayan, mas maganda po yung correction. At ayan po yung aking update sa aking mga projections ngayon dito kay Pepe. Ayan, tindi po ng kanyang naging performance. Umangat po talaga siya. Ayan, tindi ng kanyang inangat dito. Yan yung pagdating naman po sa balita ay mukhang wala po tayong gaanong latest na balita ngayon dito kay Pepe. Yan pero ayan, mga technical analysis na rin po kasi yung mga latest na mga balita natin dito kay Pepe. Pero yung huling balita natin at ay yung listing po ni Pepe sa Robinhood. At mukhang Coinbase daw po ang susunod na kung saan po yung susunod na platform kung saan malilista itong si Pepe. Kaya yan lamang po yung mga latest na balita natin tungkol kay Pepe. Kaya malamang yan po yung nakatulong na nagdulot ng matinding pag-angat sa presyo nitong si Pepe. Yan, maganda po yan kung sakaling maglalabas po ng official announcement ang Coinbase na ililista nila itong si Pepe. At ayan, sa mga bago lamang po rito, check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.